Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga cancer sa next 72 hours o next 3 days? Timeless ang reading na to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong reading, ay baka mag-resonate sa someone na kakilala nyo. So, pwedeng poso nyo, kapatid, kakilala, kapatid, kamag-anak, magulang, anak, etc. Pati kaibigan, pwede pala to. Ano to? Infertility, oh. So, sabihin natin yung iba sa inyo ay nagtatry mabuntis, o makabuntis, o magkaanak. Sa next 72 hours, wala pang mangyayari. Wala pang mabubuo. Ano pa ba? Well, sabihin natin tao to. Senior. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Senior, nanay, hindi mayaman, walang stable job, o baka walang work. So, housewife to. May kutob siya dito. Para bang duda siya. Na mapagtatagumpayan ng anything na may kinalaman sa potential. Ganun ang dating dito. O siguro tatama rin siya dito. Pwede rin. Duda siya na magiging productive siya. O ang araw niya, o yung someone na kakilala niya. Duda siya na magiging productive yung taong yun. Parang feeling niya walang mangyayari sa tawag dito, malapit sa kanya. Na parang bang may sinisimulan. Duda siya na mag-work yun. Ganon. So, sabihin natin anak niya, duda siya sa anak niya na mag-work yung sinisimulan niya. O pwedeng itong lahat ng to ay tungkol sa boredom. Duda siya na matatapos niya ang dapat niyang tapusin sa next 72 hours o next 3 days. So dito, ibang senaryo naman. Wow, ito maganda. Confession ng nararamdaman. Whether crush yan o engagement. Posible. Baka may magbalik na ex at mag-confess na gusto pa siya. Reconciliation, posible. Kung in a relationship o marriage, wala namang problema dito. Sila pa rin. Pero proposal to.
engagement, o confession ng feelings na yun nga, gusto daw siya nung crush niya, pwede rin, o may nagkakagusto sa kanya. Sa iba sa inyo. O kayong dalawa, sabi natin in a relationship o kasal yung iba sa inyo, meron kayong sasaynan na contract na parehas kayong involved doon, sabihin natin bangko, joint account, o business na sisimulan o may isip niyong gawin. Ganun eh, na dalawa kayo magiging owner. Baka yung in a relationship o kasal na may tutuparin na promise yung partner nila o kayo yung tutupad ng promise sa partner ninyo kasi pwedeng vice versa. Ano pa ba? In short, walang away dito. Pero ex, baka may magbalik na. Kung yun ang gusto. Ano may isip. So dito sa pangalawang spread dito sa Lenormand. Pakaswertein yung iba, pero for some reason, baka maagaw sa kanila yung swerte. O panandalian lang yon, sad to say. Pero kung sabihin natin na, halimbawa, nangyayari na to, nangyayari in a way na walang pera yung iba sa inyo, baka magkapera. Sabihin naman natin na, halimbawa, nangyayari na to, malungkot yung iba sa inyo, na-stress, nag-worry, mawawala na yan kasi magsasaya na kayo sa next 3 days o next 72 hours. Ano pa ba? So, halimbawa, kinakalbaryo ang buhay ng iba sa inyo. May opportunity na paparating. Parang suswertehin nga. O sabihin natin may pag-asa pa. Sa anything na pinoproblema ng iba sa inyo. Forgiveness? Hindi kita. So, dito naman sa dalawang card na to, ini-encourage na wag tumigil sa pagpapatawad. O wag tumigil hanggat hindi kayo napapatawad ng someone na galit sa inyo, pwede rin. Ganun eh. Yes. Let go. Well, yes daw, totoo. Na dapat may let go na yung iba sa inyo. So, sa next 72 hours, in-encourage na mag-let go ng anything or anyone na toxic sa buhay niyo. Let go daw eh.
Let go, let God work for you. O sabihin naman natin, yes, totoo talaga. Yung pag-let go dito ay sabihin natin pagkawala na ng anything na tinotoxic nyo, kinakatoksikan. Pero mas tatama to do sa someone o something na toxic, let go na talaga. O yes daw eh. Dapat na talagang i-let go. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.